with the hosting of the pageant in Sri Lanka, and what do we look forward to on the coronation night? Oh. Actually, ito na yung Miss and Mr. Tourism is on the 7th edition now. Yes. Pero pangalawang beses na i-host ang Miss Teen and Miss Tourism. Yung una naming hosting is Ghana. So, yung first experience namin sa Ghana, okay naman. Kasi maganda yung naging preparasyon nila in terms of activities and coronation. But this time is, I think, more bigger because as I have said, ang Miss and Mr. Tourism is out of the 3 na i-host ng Sri Lanka, kami lang yung binigyan ng certificate ng Department of Tourism. Probably because the title itself is tourism. So, yun yung isang bagay na sobrang naging masaya ako kasi alam mo naman pag different countries, ang hirap ligawan ng mga yung mga matatasang katungkulan. Kaya nung padala nila kami ng certificate, talagang doble saya ko. Plus the fact na yung aking host, country producer is matagal ko na rin siyang national director at siya isa sa pinakamalaking event organizer sa buong Sri Lanka. So, yung preparasyon na binigay nila para sa event na to, talagang maganda. Ang isa pa sa ikinatutuwa ko kasi, nakailang balik na rin ako sa Sri Lanka at ilang beses ko na rin na-meet yung matataas na official ng Sri Lanka. Twice na ako nagkaroon ng dinner doon sa Prime Minister nila with Madam, yung asawa ng Prime Minister. Isa lang ang sinabi ko sa kanila, napakaganda ng Sri Lanka pero kulang kayo sa tourism promotion. Nalibot ko kasi yung magagandang tourism destination ng Sri Lanka. Although alam ko Pilipinas tayo, marami tayong maganda, pero naniniwala ako, maraming maganda ang Sri Lanka na wala tayo, pero wala silang promotion. First time kong nakita ang Sri Lanka noon, kasi nung unang-unang tungtong ko sa Sri Lanka, iniisip ko parang, alam mo yun, yung parang the likes of Bangladesh, Nepal. Pero nung makita ko yung Sri Lanka, sabi ko sa sarili ko, mas malinis ang Sri Lanka kaysa sa Manila. Totoo yun. Why? Nung itinuturo ako nung national director ko doon, pinahinto ko sa kanya yung sasakyan. Bumaba ako sa karsada, yung parang Pasig River. Sa panahon ngayon, may naliligo at naglalabas sa kanilang ilog na parang Pasig River. Sa atin ba? Hello? Kaya sabi ko, ang ganda ng Sri Lanka pero kulang sa promotion. Kaya nung nag-offer sila, actually sila nag-offer Hindi ko naman sila in-offer na i-host. Sila mismo nagsabi, can we host? Sino ba naman ako para tumanggi? Dahil nga sabi ko, this is the right time na mai-promote talaga yung tourism ng Sri Lanka. Actually noon, like 3 years ago, kinukuha nila akong consultant. Dahil sa hindi na kaya ng katawang lupa ko na magtrabaho ng ganon. Kaya sabi ko, tutulungan ko kayo sa promotion. Pero para magtrabaho, hindi ko na siguro kaya. Pero but then, binibigyan ko sila ng mga tips kung saan nila dapat dalhin. Isa sa pupuntahan namin is yung 7 Wonders of the World. Kung nakikita nyo sa Google, yung palasyo na itinayo sa malaking tipak ng bato na I don't know how many 100 years na palasyo dati yun ng dating hari. Yun, isa yun sa pupuntahan nila na pwedeng ipagmalaki ng Sri Lanka. Plus yung kanilang yung mga hindi ko pa nakita pero nandun, meron sila. So kaya excited ako for this edition. So for sure mag-i-enjoy lahat. Kaya sabi ko sa candidate, dapat palaging merong power bank. Baka kulangin ang battery nila sa dami ng kukuhanan nila dahil marami po kami magiging pasyal doon.
papasyal talaga sila. Plus, syempre, nandun din yung charity event na pupunta kami sa orphanage, magdodonate kami, magpapakain. Plus, wala po kaming swimsuit competition. Tinanggal ko po ang swimsuit competition sa lahat ng pageant ko. Because I believe, pwede mairaos ng isang international pageant na hindi na kailangan ibilad ang katawan ng kahit na sinong candidate. Kailangan natin irespeto yun eh. So, wala kaming swimsuit. Ang paglalabanan lang nila is the national costume, the evening gown, yung advocacy ng event, plus talent competition, and the speech live on stage. Wala po kaming Q&A. Kailan mo ang finals, Father? When is the finals? Ang finals is July 25 sa Grand Ballroom ng Abenra Garden Hotel sa Colombo. Thank you, Mother. Congratulations. Thank Ay. you. Dito Obed, I'm here. Ayan. So, sa kaalaman ng lahat, isa ako sa mga before. So, I would recommend na good choice. I mean, kumbaga kung ako magbibigay ng candidate, bibigay kay Tito Obed sa international competition. Pero ito pa yung question ko sa inyo, Tito Obed. Since you mentioned na never pang nagka-title ang Philippines sa history. Ngayon pa lang siguro. Ayun na nga. So, gusto namin malaman kung ano ba yung hinahanap mo sa isang Miss Tourism or Miss Teen Tourism candidate para maibigay na natin sa Pilipinas yung title na yan for the first time. Gaya nga ng sinabi ko, palagi kong ginaguide ang mga candidate. Para manalo ka ng Miss and Miss Teen Tourism, maraming kaakibat na paglalabanan eh. Dapat magaling ka sa talent, magaling ka sa evening gown, magaling ka sa national costume, magaling ka sa forum, saka sa speech. At number one kasi sa akin, attitude. Pag may attitude na, kahit gaano kaganda, lot. Ayan, thank you. Any more questions from the media? My question is for Alexandra and Maria Catherine. How do you want other candidates to remember you after the competition in Sri Lanka? I want the other delegates to remember me as the Filipina who is warm, who is friendly, and ultimately very compassionate and understanding. As a psychology major, I am very interested in how people work and how they think and what drives them to be the person that they are today. So when I step foot into that international stage, I don't just go there to compete. I go there to celebrate the cultural diversity that we have and to also understand each and every delegate out there because every person has a unique story. Every country has a unique story and background. And I would want them to see me or remember me as the delegate, the Filipina who listens to their stories, who understands their problems, their woes, and the Filipina who welcomes them as her own. Thank you. For me, I want to be remembered not as a competitor, but as a friend. Just like what I mentioned kanina that we Filipinos have this sense of kapwa. I want to be remembered as kapwa nilang kaibigan. In a sense that I am not their I'm not their competitor, but someone who they can lead when they have problems or someone who can, just simple talkings. Because I believe that when you see somebody and talk to them, knowing you have flaws, they have flaws, you find this sense of belonging, this genuine pursuit of happiness in them. And I don't want to be remembered with how pretty, I want to be remembered of how kind I am towards other people. Because, again, beauty may catch attention, but character captures the heart. Thank you. Thank you. And to Mother Obed, ano yung magiging advice mo sa dalawang Philippine representative? Yung sinabi ko nga sa kanila sa taas kanina, dahil first time kong na-meet si Alex although nakikita ko yung mga picture niya, sabi ko, maganda talaga. So nung kausap ko silang dalawa, basta ako pumokus lang sila,
huwag nilang isipin na kompetisyon. Kasi the more na ipopokus mo lang kung na gagawin mo yung best mo para sa sarili mo and para sa country mo, lalabas yan eh. Huwag kang kabahan. Every single day dapat enjoy lang, relax. And then, yun nga sabi ko, always pray because powerful ang prayers eh. Diba? Lahat naman tayo ganun eh. Lahat tayo relihiyoso. Pero iba kasi pag galing talaga sa puso mo, hingin mo sa taas, ibibigay niya sa'yo. And syempre gusto ko rin umuwi sila parehong may corona. Kasi di ba maganda yung pagdating sa airport, pag sa lubong nyo, naka-corona sila pareho. Di ba? Parang bongga yung victory party ni Gerard. Thank you so much,